Hi guys, Nurse Clay here, and today let's talk about how much does it cost to live in Iceland for a month. Marami sa inyo nagtatanong kung magkano nga ba ang nagagastos ko sa isang buwan dito sa Iceland, so now let's talk about it. To give you a background, Iceland is considered one of the most expensive countries to live in the world for the past long years. And yes, hindi nawawalang Iceland sa top 5. And fortunately, at this year 2023, Iceland landed in the spot number 6. And hopefully nararamdaman din sana namin yan dito pero hindi talaga. And disclaimer lang guys, all the costing that I'm gonna show you here is based on my personal expenses. As someone na nakatirang mag-isa dito sa Iceland, magkakaiba po tayo ng kinakain at tinitirhan. So for the top list, let's talk about house or room rent. House para sa medyo nakaluwag-luwag at sa mga katulad kong nasa laylayan, room rent. So for a month, I am paying 80,000 Icelandic kroner or equivalent to 33,515 pesos para sa room na nire-rent ko. And yung room na yun guys is yung nakikita nyo sa video. But that already includes the electricity, water, and internet kapag nasa bahay ako. So you could imagine guys how much do I need to pay kung mag-rent ako ng sarili kong bahay, apartment, or studio. And mind you guys, ang studio dito sa Iceland ay nagko-cost ng at least 150,000 to 200,000 Icelandic kroner. Let's talk about transportation. Yes po, nagbabas lang ako around the city or kung may pupuntahan man ako papasok sa work. There are actually different options for the bus card, pero binibili ko talaga is yung per year. For a regular adult, that costs 93,000 Icelandic kroner or 38,952 pesos. But since nagtatrabaho ko sa hospital, I am only paying half of that. And plus, nakaka-receive po ako ng 5,000 Icelandic kroner monthly from the hospital for transportation allowance. Let's talk about food expenses. I need to budget separately para sa pagkain ko sa hospital, sa work, and pagkain ko sa bahay. So for the hospital, last month I paid 8,000 Icelandic kroner para sa cafeteria namin kung saan ako kumakain guys every time na nag-work ako kasi hindi naman ako nagbabaon at hindi ako nagluluto. So automatically guys, kung ano yung kinakain mo sa hospital, dinideduct siya sa sweldo monthly. For my groceries naman and everything na kailangan ko sa bahay, that includes yung pagpunta ko sa Asian supermarkets, laundry, personal grocery soap, etc. Last month, I paid 25,000 Icelandic kroner or almost 10,471 pesos para sa isang buwan guys. And mind you guys, hindi po kasama ang skincare at makeups dyan. For my skincare, I am using 4 different serum and that cost me 8,000 Icelandic kroner or 3,351 pesos monthly. And for my personal internet, I am paying 1,127 pesos monthly. For Netflix, 406 pesos per month. Pero guys, dahil lagi tayong toxic sa trabaho, deserve nating magliwaliw, magpahinga, mag-milk tea and everything. So lagi tayong may 15,000 Icelandic kroner para dyan monthly. So ito na guys, magkano nga ba yung naggastos ko para sa personal expenses ko last month? And before ko ibigay yung total guys, I would like to tell you na sobrang tipid ko na to sa lagay na to, as in. And by the way guys, I don't eat 3 times a day. Like majority ng meals ko sa isang araw is at least twice a day lang talaga. And most of those meals sa hospital pa. But then, ayokong tipirin yung sarili ko when it comes to my cravings. Kung may mga gusto man akong kainin, na kaya ko namang bilhin, then why not? Deserve ko yon. So last month, kumasos ako ng 58,504 pesos for my personal expenses alone. Kung tutuusin, medyo malaki siya para sa personal expenses ng isang tao sa isang buwan. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, nakadepende yan sa bansa or sa lugar kung saan ka nakatira. And personal expenses pa lang yan guys, hindi pa kasama dyan yung pera ang kailangang ipadala ng mga katulad kong OFW sa pamilya sa Pilipinas. Kaya hindi ibig sabihin malaki yung sweldo mo sa ibang bansa, marami kang pera. Kasi in return guys, malaki din naman yung mga expenses na kailangan mong bayaran monthly. At yan yung mga bayarin na kahit anong mangyari, hindi mo pwedeng takasan. Kahit anong mangyari, pagdating ng katapusan, kailangan mong bayaran.